Gusto mo bang mag-ampon? O kaya naman gusto mong ipaampon ang isang bata? Pero teka, paano nga ba ang tamang proseso? Legal ba ang shortcut o backdoor adoption? Alamin natin ang legal na proseso ng adopsyon sa Pilipinas. Manood hanggang dulo para malaman ang tamang paraan ng pag-aampon sa Pilipinas. Ano ang adopsyon at bakit ito mahalaga? Ang adoption ay isang legal na proseso kung saan ang isang bata ay nagkakaroon ng bagong pamilya na magbibigay sa kanya ng pagmamahal, kalinga at legal na pagkilala bilang anak. Bakit mahalaga ang legal na adopsyon? Karapatan ng bata na magkaroon ng legal na pangalan, birth certificate at benepisyo na katulad ng tunay na anak. May protection din sa mga magulang na mag-aampon. Sigurado kasing walang hahabol sa bata balang araw. At upang iwasan ang illegal na pag-aampon, tandaan po natin, ang backdoor o shortcut adoption ay illegal. Ano ang mga uri ng adoption o ng adoption sa Pilipinas? Una, may tinatawag tayong domestic adoption under Republic Act No. 11642 o Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Ito ay para sa mga Pilipino na nais mag-ampon ng bata na nasa Pilipinas. Mas mabilis na ngayon dahil hindi na kailangang dumaan sa korte. Administrative na ito sa NACC o National Authority for Child Care. Meron ding intercountry adoption under Republic Act No. 8043 o ang Intercountry Adoption Act. Para sa mga Filipino o dayuhan sa ibang bansa na nais mag-ampon ng bata mula sa Pilipinas, dapat dumaan sa Intercountry Adoption Board o ICAB. Pangatlo, mayroong step-parent adoption para sa isang Filipino na gustong ampunin ang anak ng kanyang asawa mula sa dating relasyon, o kaya naman ay relative adoption kung ang mag-aampon ay direct family member ng bata, gaya ng lolo't lola, tiyuhin o tiyahin. Legal ba ang backdoor adoption? Bawal po ang areglo o pagkuha lang ng bata ng walang legal na proseso. Paano nga ba ang legal na proseso ng adoption? Narito po ang tamang proseso ng adoption. Una, dapat mayroong application for adoption sa Regional Adoption Center o RACO. Pangalawa, magkakandak sila ng home study report para ma-assess ang suitability at capacity ng prospective adoptive parents o tinatawag natin na PAP o ang mga taong mag-aampon. Pangatlo, may matching and placement process. Kapag na-approve na mag-adopt ang PAP, maghahanap ang DSWD ng bata na compatible sa kakayanan at preference ng prospective adoptive parent. At kapag pumayag ang parehong parties, ang bata ay ibibigay sa PAP. Ang sumunod na hakbang ay ang supervised trial custody. Ibig sabihin, ilalagay ang bata sa pangangalaga ng mga umampon para sa isang trial period. At ang panglima, issuance of adoption order. Kapag nagtagumpay ang trial period, maglalabas ang NACC ng adoption order at magiging legal na anak ng mga umampon ang bata, kasama ang lahat ng karapatan at responsibilidad bilang magulang. At ang panghuling hakbang, ang change of birth certificate. Ang Philippine Statistics Authority o PSA ay mag-a-update ng birth certificate ng bata. Ibig sabihin nito, magiging legal na apelyido niya ang apelyido ng umampon sa bata. Maaaring palitan o itago ang original na record para sa confidentiality. Kung gusto mong umampon, dumaan po tayo sa tamang proseso
para walang maging problema sa hinaharap. Sa kaso na may GR number 155733 na dinesisyonan ng Supreme Court noong January 27, 2006, nagdesisyon ang Supreme Court na hindi karapat-dapat magmana si Guillermena mula sa ari-arian ng namatay niyang kinilalang tatay dahil walang legal na adopsyon na nangyari. At dahil sa kawalan ng formal na proseso ng pag-aampon, hindi siya itinuturing na lehitimong tagapagmana ayon sa batas ng pagmamana sa Pilipinas. Tandaan po natin na kahit gaano mo pa kamahal ang isang bata at itinuring mo itong anak, kung walang legal na adopsyon, hindi siya automatic na tagapagmana. Kung gusto mong tiyakin ang kinabukasan ng iyong adopted child, siguraduhing may legal adoption. Ang legal adoption ang magbibigay sa kanila ng tamang karapatan sa pamilya, kasama na ang mana. Ang adoption ay isang napakagandang paraan upang magbigay ng tahanan at pagmamahal sa isang bata. Pero dapat itong dumaan sa tamang proseso para protektado ang lahat. Tandaan po natin, huwag gumamit ng backdoor adoption. Dumaan sa tamang proseso sa NACC o ICAB. Siguraduhin ang legal na dokumento bago ampunin ng bata. At kung walang legal na adopsyon, walang karapatan sa mana ang batang itinuring mong tunay na anak. May tanong ka ba tungkol sa adoption? I-comment sa baba at sasagutin natin yan. Like, share, at subscribe o follow para sa mas maraming legal tips. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.